Ano po sa ating Sunday School, tayo patuloy sa ating pag-aaral ng paksa na Reformed Liturgy. Ito ay tumutukoy doon sa liturgy ng mga Reformed churches. At liturgy means order of worship. Kung ano ang kagawian sa mga Reformed churches na sa kanilang pagsamba, ito ang ating inaaral. At ito ay God's attention, our petition. Ito ay patungkol doon sa bahagi ng Reformed worship na panalangin. Actually, historically, doon sa mga 17th century, ang bahaging ito ay actually tinatawag na the long prayer. So, mahaba. Though I doubt na umaabot sila ng sweet hour, na umaabot na isang oras, probably mga sweet 25 minutes lang. Pero, mahaba-haba nga talaga. In general naman sa practice ng Reformed churches ay yung mahabang panalangin ay siguro mga 10 minutes kung mahaba man. Pero sapat na ang mga 5 minutes na panalangin. Kung actually tignan nyo ang Lord's Prayer, sinubukan ko i-time yun dati. Ito ay 23 seconds at least sa pace ng aking pagsasalita. So madami sa prayers na makikita natin even sa Psalms, kahit yung pinakamahaba ay hindi naman umaabot na isang oras. So hindi ganoon. Pero anyway, itong part na ito ay tungkol sa prayer. Muli, balikan nga natin na in Reformed worship ay ayon sa regulative principle, meron lamang ilan na nakita natin yun lang ang ginagawa sa pagsamba. Ayon sa regulative principle, ang pagsamba ay instituted by God Himself and so limited by His Word. So, ang mga gagawin lamang sa pagsamba ay kung ano ang kanyang mga iniutos. At ang conviction ng Reformed churches ay na ito lamang ang mga makikita nating iniutos sa pagsamba: prayer, scripture reading, preaching, singing, baptism, and the Lord's Supper. Sa paliwanag ni John Calvin, pwede mo rin niyang makonsider na tatlo lamang: word, prayers, public and solemn, and the administration of the sacraments. Dahil ang nangyayari nga in worship ay na tayo ay nakikipagkita sa Diyos. It is a meeting with God. So God speaks to us through His Word. Tayo rin ay tumutugon sa Kanyang pangungusap sa atin in our prayers and our singing. At doon sa sacraments ay may napapaloob na mensahe sa atin ng Diyos at tayo ay may pagtugon din sa Kanya. So ayon sa regulative principle ay mayroong elements na lilimita dito kung ano ang mga gagawin sa pagsamba. Ngunit hindi natin ngayon gagawin na dahil ito yung mga elements ay iisa-isahin lang natin ang mga ito na parang checklist. Gawin natin yung isa-isang nakita natin sa elements. May prayer, may preaching, may sacraments. So hindi ganoon kundi isang dialogue. Sabi dito ng Directory of Public Worship ng Orthodox Presbyterian Church, the Lord Jesus Christ has not prescribed a set order for public worship. This does not mean that it is fitting to ignore proper and scriptural patterns of worship that have been historically observed by the Church, particularly in the Reformed tradition. The order of worship should be so structured that there will be an enlightened movement on the part of the congregation from one element of the service to the next. When each act of worship is full of meaning, the order of the elements will assume a coherent, edifying form. So bagamat wala nga tayong makikita sa banal na kasulatan na paglalatag kung ano dapat ang pagsasaayos ng mga elemento ng pagsamba sa kanilang gawain, so hindi naman tayo inuutusan into a particular program na dapat sundin. Meron pa din tayong makikita in the Bible itself and through history na mga patterns na they well communicate kung ano ang gospel. So ito yung nakakatulong dun sa mensahe ng ebanghelyo. Sa ganitong klaseng struktura ay naididiin sa mga mananamba ang ebanghelyo, kaya't ito ang naging kagawian in the Reformed churches. Matatawag ang kinagawiang pagsasaayos ng Reformed churches sa kanilang worship na the dialogical principle. So yung regulative principle regulates what is done in worship. Yung dialogical principle ay gumagabay
kung ano ang magiging pagsasaayos ng mga ginagawa. Doon sa Orthodox Presbyterian Church na Directory of Public Worship, sabi nila, because the service of public worship is in its essence a meeting of the triune God with His chosen people. A worship service consists of two principal parts: those elements which are performed on behalf of God through a representative voice, and those elements which are performed by the congregation through their own or a representative voice. It is advisable that these two parts be made to alternate. So, yung magandang pagsasagawa ng mga ginagawa sa pagsamba ay naayusin itong parang isang dialogue. Dahil nga yung mga elements naman ay word o yung pagbabasa ng Biblia at doon ay kinakausap tayo ng Diyos, at mga panalangin o pag-awit kung saan tayo naman ang tumutugon sa Diyos. So maaari itong isaayos into the form of a dialogue upang mas mabigyan ng laman yung takbo ng mga ginagawa sa iglesia. So ang kagawian ng marami ay ang kagawian ng Reformed churches ay gawin yon, na gawin siya into a dialogue, and ito nga advisable that the two parts where God speaks and we speak to God ay made to alternate, pag salit-salitan, para nagsasagutan ang Diyos at yung kapulungan na sumasamba sa Kanya. So ang itsura nito, halimbawa magsisimula sa isang call to worship. At una, tatawag ang Diyos sa atin. So nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na kasulatan. Hindi na nakadinig tayo ng tinig mula sa langit na may mahiwagang ating narinig bigla, kundi itong banal na kasulatan ay Kanyang salita, at pag may nagbasa nito sa harapan, nagbasa yung tagapanguna, ay nadinig yung Kanyang salita. So merong mga angkop na talata sa Biblia kung saan ito ay panawagan sa atin ng pagsamba. Ang example nga ay Psalm 96, halimbawa, na sinasabi, "Sing to the Lord a new song." So ito ay isang panawagan sa atin na tayo ay umawit. "Ascribe to the Lord the glory due His name." So ating kilalanin yung kaluwalhatian ng Diyos na nararapat para sa Kanya. So yung mga salitang yun ay panawagan na siya ay sambahin. At kapag ito ay binabasa, ay nadidinig sa kapulungan yung salita ng Diyos na kinakausap tayo, tinatawagan tayo na siya ay sambahin. At tayo ngayon ay tumutugon sa pamamagitan ng pananalangin at pag-awit. So, halimbawa, ginawa ito kanina, may call to worship, babasahin yung Psalm 47, ito ay isang panawagan, at tayo ay tutugon sa pamamagitan ng isang himno. Maaring tumugon din sa pamamagitan ng panalangin sa pangunguna ng tagapanguna, or isang panalangin na memoryado ng lahat, kaya't kanilang lahat bibigkasin sabay-sabay, yun yung ibang ginagawa sa ibang mga iglesia, or isang panalangin na makukuha din sa mga awit. Merong mga awit na kung yung Psalm 96 ay angkop na call to worship, meron ding mga awit na angkop na maging tugon sa call to worship. So merong sabing sing to the Lord, meron siya sabing I will sing to the Lord. So maaaring pag gawin natin yung pagsagutan, tulad nung nakita nga natin sa talata kanina, ito ay nakasaayos na sagutan ng tagapanguna at ng kapulungan, yung sa Psalm 136. So ito ay isang ganoong klaseng pattern. Tinawag tayo ng Diyos na siya'y sambahin at tayo tutugon sa ating na siya'y lapitan. At ang sumusunod na bahagi in ordinary Reformed worship ay confession of sin. At ang ginagawa kadalasan pagkatapos ng call to worship at mayroong hymn, ang susunod ay a reading of the law. Either a reading of the law or yung mismong Ten Commandments na nasa Deuteronomy 5 or nandoon sa Exodus 20, o maaari din yung summary ni Christ nung love the Lord your God, or yung bahagi ng kanyang pagpapaliwanag sa Matthew 5 to 7 sa Sermon on the Mount, yun ay maaaring angkop na reading of the law. At sa pagbasa ng batas ay hinahayag ang kabanalan ng Diyos. At kapag ang makasalanan ay naharap sa kabanalan ng Diyos, ang nagiging tugon niya ay magpakumbaba at kilalanin na siya ay makasalanan. Kaya ang ginagawa pagkatapos ng call to worship at siya ay
lalapit sa Diyos ay babasahan siya ng batas ng Diyos o ng pahayag tungkol sa kabanalan ng Diyos. So, maaaring ang magiging tugon ay tayo ay magko-confess of our sin. So, ito ay ang minsang ginagawa, maaaring Psalm 51 halimbawa, isang pattern of confession na yun ay confession ni David for his particular sin, pero naisama na maging awit ng buong Israel at ngayon ng buong iglesia, na tayo ay yung confession na iyon ni David ay magiging pattern sa atin or magiging mismong ating confession in worship. So, sa ganung paraan ay natuturuan yung kapulungan na sa harap ng kabanalan ng Diyos, ito ang angkop na tugon. Tayo ay magpakababa at aminin ang ating kasalanan. Pagkatapos ng confession of sin ay may assurance of pardon. Dahil nga sila'y nagpakumbaba at inamin ang kanilang pagiging makasalanan, ang sunod na tugon doon ng Diyos ay ipahayag naman ng kanyang biyaya. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang mga angkop na talata kung saan nangangako ang Diyos na siya ay mapagbiyaya, na siya ay may binibigay na daan na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. So lahat ng mga ganong klaseng talata ay angkop na assurance of grace from God. Babasahin iyon at magiging tugon ng tao ay pasasalamat. Maaring ito ang hymn or again, madaming mga psalms na appropriate for that, or maaring gawin lahat yon na sabay-sabay babasahin ng isang portion of a psalm at sabay-sabay ding aawit ng isang thanksgiving hymn. Last week, pinag-aralan natin yung scripture reading. Yun ang sunod na bahagi in a usual flow of a reformed worship. Call to worship, confession of sin, assurance of pardon, and then sila ay mag-express ng gratitude. At sunod ay scripture reading. At ang kagawian nga ay dire-diretso lang na nagbabasa sa lumang tipan at sa bagong tipan. Tayo ngayon ay nasa Genesis sa ating pagbabasa sa umaga. At ito ay may pag-unawa ang Reformed Churches na sa pagbabasa ng salita ng Diyos ay kinakausap tayo ng Diyos. At tayo naman, ang ating tugon, at least sa bahagi na yon, at dahil itong part na to ay ordinarily, ito yung unang mas mahabang portion in this program, kaya binigyan kong diin na ang tugon sa moment na yon ay makinig. At yung mismong pakikinig na ginagawa ay bahagi ng pagsamba. Hindi yun paghahanda para sa pagsamba, yung mismong pakikinig ay pagsamba sa Panginoon. Kaya madaming panawagan sa lumang tipan na dinggin ninyo, hear the word of the Lord. Ito ay panawagan din sa atin na ito ang ialay natin sa Kanya, na pakinggan kung ano ang Kanyang sasabihin sa atin. At usually, ang ginagawa nga, babasahin, scripture reading, pinaliwanag natin yan noong nakaraan. At ang sumusunod dyan ay yung congregational prayer, or traditionally tinawag na the long prayer, or sa atin ang nakalagay na title ay pastoral prayer. Dito naman ay ang Diyos ay merong atensyon na ibinibigay sa atin at tayo ay ang magpapahayag ng panalangin sa Kanya. Muli, ang Diyos ang nauna na nagpahayag pa rin sa atin, nagpapahayag siya sa atin na siya ay Diyos na nakikinig. Sabi sa Psalm 65:2 na you who hear prayer, ito ay ang Kanyang katangian, isang distinct na katangian ng Diyos na siya ay Diyos na nakikinig ng panalangin. At kaya tayo ay may paglapit sa Kanya at tayo mag-aalay ng panalangin sa Kanya dahil ito'y nasa atin ng Kanyang gracious attention at tayo ay ilalapit natin sa Kanya ang ating mga petisyon. So, dito sa bahaging ito ang ating titignan ngayon. Pwede rin tingnan na yung scripture reading at yung congregational prayer ay sila yung tugon. Nagsalita ang Diyos through the scripture at tayo tutugon through prayer. At kadalasan nga in practice ang ginagawa,
yung scripture reader, siya yung maglilid ng congregational prayer. So, minsan, kadalasan dahil mayroong mga ibang churches na tinatawag talaga itong pastoral prayer dahil sa kanilang pananaw, dapat yung pastor ang gagawa ng bahagi na ito. So, sa kanila ay yung pastor din ang scripture reader. So, or yung isa pang pastor, kasi usually naman sa ibang churches ay meron silang multiple elders. So, meron siyang isa pang elder na yung siguro yung assigned mag-preach siya, yung preacher noon, tapos yung isa siya yung scripture reader at maglilid ng pastoral prayer. Pero ito ay pwede rin tawaging bahagi congregational prayer. Totoo naman na ito ay yung nananalangin ay hindi na pinapanalangin niya yung mga tao. So hindi siya hindi lang na ganun na ipinapanalangin niya sila sa harap ng madla, kundi he is praying on behalf of them. Na parang siya yung representative voice of the people. So usually, they pray in the plural. They say we or our, kasi siya humaharap sa Diyos representing the whole congregation. Dito gusto kong basahin lang muna natin kung ano ang sinasabi ng nitong Orthodox Presbyterian Church sa kanilang gawain sa panalangin. Ano ang kanilang mga kalakaran sa pagsasagawa nitong bahagi na to in worship. At ito magkukota ko ng mahabang portion at madaming iba-iba. Gusto ko lang muna ng overview, so wag natin masyadong himay-himayin. Pero so ngayon tingnan natin, sinasabi na during the service there should be comprehensive prayer. Which may be offered as more than one prayer throughout the worship service. So, yung goal naman through the worship service ay na dapat maipanalangin or maialay lahat ng panalangin na angkop na ialay during worship. Comprehensive prayer. Such prayer should include adoration of God's perfections, thanksgiving for all His mercies, confession of sin, and supplications. So, dito kilala natin siguro at narinig na natin yung acronym na ACTS. Dito hindi ganun yung order. Pero yung ACTS ay Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication. Yung adoration ay pagpupuri sa Kanya. Yung confession ay pag-amin ng ating kasalanan o pagpapakumbaba sa harap ng Kanyang kabanalan. Thanksgiving ay sasalamat sa Kanyang mga kabutihan at biyaya sa atin. At supplication ay paghingi, pag-alay ng ating mga petisyon. So, yun yung general term na ginagamit at ito'y kilalang isang acronym na para maging gabay kung anong itsura ng o ang mga nilalaman ng panalangin. Usually, at marami sinusunod ito bilang isang outline, yung ACTS. Maganda din naman. At actually, kung inyong mapapansin, ganun ang takbo ng worship service. Magsisimula sa call to worship and we respond in adoration. May reading of the law and we respond in confession. May assurance of pardon and we respond in thanksgiving. So dumaan na sa A, C at T doon sa pattern. At ito nga ay isang pattern that is observable also in yung prayers in Scripture and all encounters with God. Kaya ito naging isang kalakaran sa panalangin at maging sa pagsamba. At sa kanila ay adoration, confession, thanksgiving, and supplications. Nililinaw nila kung ano-anong mga supplication ang nilang angkop na kasama sa pagsamba. Sabi niya, supplication for forgiveness through the blood of the atonement and for renewal by the Holy Spirit. At meron ding lamentation in times of distress or crisis. And intercession for the needs of God's people and others. It is fitting that the congregation intercede for the whole of mankind. So ito ay sa gawain ng Reformed churches, ito ay kanilang ginagawa na yung pagtitipon ay dito nila idinadaos yung mga panalangin at dinadala ang kanilang lahat ng mga ipinapanalangin. So nandoon yung praying for the church, yung lamentation in times of distress or crisis, yung mga pangangailangan ng mga tao, and also for the whole of mankind. Hindi lamang doon sa
to God's people and others, kundi the whole of mankind. At muli, sasama nila yon for civil rulers, for the Church Universal, for Christian missions at home and abroad, Christian education and other Christian activities, for our whole church, for churches in ties of like faith with us, for the welfare of the local congregation itself, including its officers, its ministries, and its members, pleading for their growth in sanctification and remembering the daily needs and care of the people. So dito makikita natin kung bakit mahaba yung panalangin na yun, kasi dinadala nga nila in the worship service yung lahat ng kanilang mga daing, lahat ng kanilang mga hiling sa Panginoon na natulong sa Kanya sa lahat ng aspeto ng buhay at para sa buong mundo. Hindi lamang dun sa iglesia, hindi lamang na yung pagsama ng Diyos sa kanilang pagsamba at hindi lamang yung pagbigay ng kaliwanagan sa pangangaral na mairinig, hindi lamang yun ang mga hinihingi sa pastoral prayer, congregational prayer, kundi ito'y sinasama ang lahat ng hinihiling sa Diyos. So itong pagkakataon doon sa after scripture reading ay may isang mahabang prayer for everything. Ito ang may paliwanag sa directory ng Orthodox Presbyterian Church. Sabi nila, prayer is an essential element of public worship. In order to be accepted by God, prayer is to be by faith in the name of the Son of God, by the help of His Spirit, and according to God's will. So, itutuloy ko lang dahil nga ang gusto ko ay overview lang. In preparation for the service, sa paghahanda, meron din silang direction sa kanilang directory kung ano ang maaaring mga gawin para sa paghahanda. In preparation for the service, the session should provide circumstances conducive to the people adopting an attitude appropriate to worship. It is highly advisable that each person prepare by engaging in silent prayer prior to the beginning of the service. At ito tungkol naman dun sa mga tagapanguna. Ito ang kanilang pananaw. He who leads in public prayer serves as the voice of the congregation. For this reason, he should pray in such a way, in clear words and in the plural, that the entire assembly of God's people can pray with him. So, sa kanyang pananalangin, dapat nasa isip na yun na siya hindi nananalangin mag-isa, na nagkataon lang na nasa harap siya ng mga tao, kundi he is consciously praying on behalf of the people representing the church gathered. He should pray in such a way, in clear words and in the plural. So, hindi siya nanalangin ng kanyang sarili lang ng mga daing, dinadala niya yung panalangin ng mga tao. Sabi niya, we, kami, yun ang kanyang pinapahayag sa Diyos. So, yun yung in the plural, that the entire assembly of God's people can pray with Him. And it is the duty of the members of the congregation, ito naman yung tungkulin ng congregation during that time, not only to hear His words, but also to pray them in their hearts. To these ends, he who leads should diligently prepare himself for public prayers, so that he may perform this duty with propriety and with profit to the worshipers. Itutuloy ko pa yung kanilang, para lang makuha natin yung idea na ganito sila ka mabusisi tungkol sa bahaging ito ng prayer. At sabi nila, it is particularly appropriate that public prayer be led by a pastor of the congregation. So, actually sa simula ng Directory of Public Worship, ay meron silang guide doon. Kasi sabi, kapag sinabing should, ito ay dapat ginagawa ng lahat ng mga iglesia dahil ito'y malinaw sa Biblia. Kapag sinasabing it is fitting, ito'y nakikita lamang ng presbytery na ito'y maganda. At pag sabing appropriate or basta ganitong klaseng mga salita, ay hindi na sinasabing ganito palagi dapat ang ginagawa, kundi tingin lang nila mayroong kaangkupan kapag ganito ang ginagawa. So itong kanyang paliwanag, it is particularly appropriate that public prayer be led by a pastor of the congregation, because in it he both guides the people in their corporate prayer to God and teaches them how to pray biblically. Accordingly, every minister should, by a thorough acquaintance with the Holy Scriptures,
by the study of the best writings on prayer, by meditation, and by a life of communion with God, endeavor to acquire both the spirit and the skill of prayer, as should ruling elders. So, nakikita natin yung kanilang kaseryosohan sa pagsamba. Meron silang one other guideline. When a guest minister is present, it is well that a pastor or ruling elder, as one who knows the congregation, lead in the prayers of intercession. So kahit merong guest na pastor ang mangunguna ng prayer, dahil ito ay prayer of the people, ang mas angkop ay ang mangunguna, yung pastor na nandoon or some other person who can represent the people in the prayer. So, dito sa nakikita natin na seryoso ang Reformed churches. Ito ay very ordinary sa mga directories of public worship ng lahat ng mga Reformed churches. Seryoso ang Reformed churches sa pananalangin doon sa part na yon ng prayer in worship. At meron silang ganitong pagbibigay na para bang may qualifications pa for people who will lead. At meron ding preparation, at merong dapat na mag-aral para siya ay makakuha ng spirit and skill of prayer. So, paano sila nagkaroon at bakit sila nagkaroon ng ganitong pagtingin at pagpapahalaga doon sa panalangin sa pagsamba? Muna akong tubig. Makikita natin in Reformed conviction talaga na prayer is really a important part of worship. Dito sa question 116 ng Heidelberg Catechism, sabi, why is prayer necessary for Christians? Because it is the chief part of the thankfulness which God requires of us. Kung ating unawain yung Heidelberg Catechism, di ba sa simula ay sinabi, what is the comfort, what is your only comfort in life and death, that I, both body and soul, whether in life and in death, belong to Christ my Lord. At sinabi sa question 2, what do we need to know in order to live and die by this comfort? Or ang pagkakatanong ay, how many things do you need to know in order to live and die by this comfort? At sinabi 3, first, the greatness of your misery. Second, how I am delivered from this misery. And third, how I am to thank God for this misery. At yun yung tinutukoy dito na why is prayer necessary for Christians? It is the chief part of the thankfulness. Yung ating tugon sa pagliligtas ng Diyos sa atin. Yung tinutukoy na gratitude, the chief part of our response to being saved by God is that yung prayer, at kaya siya necessary for Christians. It is the chief part of the thankfulness which God requires of us. Kung pupunta tayo sa, ito ay sinulat noong 1563, ang Westminster Confession ay sinulat ng 1646, so around 80 years later, ay may ganun pa din na pagpapahalaga. Ito yung namayani sa Reformed churches. Ganito ang kanilang pananaw about prayer. Prayer with thanksgiving being one special part of religious worship is by God required of all men. So dito ay nakita natin na may pagtatangi. Nakikita na ang prayer is special na part of worship. At doon nga sa sa London Baptist Confession, chapter 22 yan. Sa Confession of Faith ay merong sa paragraph 5 may listahan ng mga elements of worship. Pero sa paragraph 3, nakahiwalay yung prayer by itself at named as a special part of religious worship. So ito nga ay isang espesyal na bahagi ng pagsamba at dapat na nabibigyan talaga ng ganong pagpapahalaga sa ating mga gawain. At ito naman ay ang scripture text na pinagkuhanan at basis ng question and answer sa Heidelberg Catechism ay ito, isa sa mga scripture text, Psalm 50 verse 12 to 15. Sabi ng Panginoon, if I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine.
Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Offer to God a sacrifice of thanksgiving, and perform your vows to the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. So dito ay sinasabi ng Diyos na yung mga alay ng sacrifices na doon natutuon ang pansin ng mga Israelita na mag-alay sa Kanya ng mga bulls, ay sinasabi ng Diyos sa kanila, hindi naman yan ang kinalulugdan ko. Ang kinalulugdan ko ay, sabi niya, a sacrifice of thanksgiving. At dito, yung sinabi niya, call upon me, tumawag kayo sa akin, at sa pagliligtas ko sa inyo, kayo ay magluluwalhati sa akin. So ito ay, ang pagsambang kanyang hinihingi, ay na tumawag ang kanyang mga anak sa kanya. So in calling to God, in praying to Him, tayo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. At kaya nga, makikita natin ang maraming bahagi ng panalangin ay iniuutos sa atin. So, sa Psalm 96, 7-9, sinasabi, ascribe to the Lord, O families of the peoples, ascribe to the Lord glory and strength, ascribe to the Lord the glory due His name, bring an offering and come into His courts, worship the Lord in the splendor of holiness, tremble before Him all the earth. So dito, sa ating panalangin ay tinatawagan tayo na manalangin tayong ascribe to Him the glory that is due His name. So by just naming all the glorious things about God, that is a prayer of adoration that is pleasing to Him. At ito yung confession, at ito nga ang isang magandang maunawaan natin about prayer, na yung confession, even yung pag-amin natin ng kasalanan at pagpapakumbaba natin sa harap ng Diyos, ay kung alalahanin natin yung Heidelberg Catechism, na sinabing, yung prayer is our thankfulness to God. It is our thankful response to Him. So itong maging ang ating confession is a way for us to offer thanks to God. Ipakita natin ang ating pasasalamat at kagalakan sa biyayang pinakita niya sa atin. At ito'y ginagawa natin maging sa ating pag-amin ng kasalanan. So, dapat hindi natin isipin yung confession part na ginagawa sa worship, na ito ay para bang isang shower. Yung laging ginagamit na analogy ni Pastor Diego, na para bang kapag pupunta ka sa worship, ito ay yung panahon na may dumi akong dala, yung confession part yung maliligo ako. At ito yung maglilinis sa akin, kaya makakasamba ako after, or makakapag-thanksgiving ako after, at magkakaroon ako ng makakalakad uli ako, pwede ako uling madumihan, at magsha-shower ako next ulit sa susunod na linggo doon sa confession. Hindi ganun ang confession. Ang confession ay ating pasasalamat din. It is a way to glorify Him. Sabi dito sa Psalm 51, you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with the burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. So mismo yung ating pagpapakita sa Diyos ng ating pagpapakumbaba at yung ating pagsisisi, that is an offering to God. An offering that is a proper response to His grace to us. So, yun, maunawaan natin yung sa confession, when we admit that it is only by the grace of God that we are saved because we are sinners who are not deserving of His mercy, yun ay a confession that is glorifying to Him. Kaya nga, maging sa Revelation, makita mo ang mga espiritu ng mga banal na dumadalangin sa Diyos, na sila ay mga namatay na, so sila ay mga wala ng kasalanan, meron pa rin confession sa kanilang panalangin. Hindi na makasalanan kami, kundi kasi nga wala na silang kasalanan by then. So ang kanilang mga lengguwahe, makakakita tayo ng language of confession, na sila ay nagpapakumbaba pa rin, na worthy are you, O Lamb of God, na ikaw lang ang naging daan para kami ay maligtas. So ganun ang kanilang mga panalangin, na there is a confession, the element maging sa prayers ng mga holy sanctified.
At syempre, yung thanksgiving ay hiningi sa atin, I will praise the name of God with a song, I will magnify Him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox or a bull with horns and hoops. So ito nga ay yung pasasalamat natin pag kilala na yung mga biyaya ng Diyos sa atin ay mula sa Kanya at na siya lamang nakapagbibigay sa atin. Ito ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Sabi dito, more than an ox or a bull with horns and hoops. Ito ay mas magandang pag-alay sa Kanya na tayo magpasalamat sa Kanyang mga biyaya sa atin. At siguro ang isang mahirap maunawaan na bahagi din ng pagsamba ay yung supplication, yung paghingi sa Diyos ay pagsamba din. So halimbawa tayo humihingi ng tulong sa Diyos na gabayan tayo sa darating na linggo. Kasama yun na ito ay pagsamba din dahil ang pinaparating natin sa Diyos kapag ginagawa natin yon ay sinasabi natin, ikaw nga lang ang Diyos na mapagbiyaya, na patuloy na gumagabay sa amin. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng aming kalakasan. So sa ganitong paghingi, meron tayong ginagawa na itinataas natin siya, kinikilala natin na sa Kanya nagmumula ang lahat. Sabi sa Psalm 116:12-13, ito ay tinatanong niya sa kanyang sarili, what shall I render to the Lord for all His benefits to me? At ang kanyang nakitang sagot, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. Para sa kabutihan ng Diyos sa akin, ang tugon ko ay tatawag ako sa Kanya. And that is a response of gratitude. It gives honor to God na sa kabutihang ginawa niya sa atin, ang ating tugon ay tumawag pa muli sa Kanya. Sa verse 17, I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Ito ang kanyang tugon, ito ang kanyang response na dahil mabuti ang Diyos sa kanya. So kaya sinasama ang ating supplication, it is a very appropriate part of worship. Kaya doon din sa ginagawang pagsamba ay hinihiling natin ang lahat ng ating pangangailangan. At dinadala natin sa Kanya ang pangailangan ng iglesia, maging ang pangailangan ng mundo. Sa ganoong paraan ay meron tayong pagkilala ang Diyos ang soberano sa lahat, ang Diyos ang nagbibigay sa lahat, at siya ang pag-asa ng buong mundo na maisaayos ang lahat ng bagay, kaya tayo'y tumatawag sa Kanya at humihingi ng tulong sa Kanya. Kaya sabi nga dito sa Heidelberg Catechism, question 118, what has God commanded us to ask of Him? At ang sagot ay, all things necessary for body and soul, as included in the prayer which Christ our Lord Himself has taught us. So ito yung tinutukoy yung Lord's Prayer, yung Our Father, you are in heaven. At sa lahat ng catechism, Heidelberg Catechism, Westminster Larger and Shorter Catechism, mayroong bahagi na pinapaliwanag yung Lord's Prayer. At ito nga ay yung pag-unawa ng Reformed churches na yung Lord's Prayer ay isang pattern na gumagabay sa atin sa ating panalangin. Merong iba na sa kanila mismong worship ay binibigkas nila yung Lord's Prayer at hindi ko din nakikita yun necessarily as wrong, though madami ang nasanay na dahil ito'y kagawian sa Katoliko, parang hindi sila komportable na ito'y ginagawa. Pero ito ay isang panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon. So, hindi naman kung tayo nga ay willing na kumanta ng mga awit na sinulat ni Fanny Crosby, bakit hindi tayo maging willing na awitin ang isang awit na na idalangin ang isang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. So, in any case ay kung ating aaralin yung Lord's Prayer, ito ay nagbibigay yung bawat salita ng guide sa atin kung ano ang mga magandang ipanalangin. At dito sa Heidelberg Catechism, at maaari nyo yung tignan yung ibang mga catechism, at dito ang papakita ko halimbawa ay sa Shorter Catechism. May paliwanag doon na pinaliwanag yung bawat isa-isang petition. At dito pinaliwanag yung second petition sa question 102. What do we pray for in the second petition? Yun. In the second petition, which is, Thy kingdom come,
We pray that Satan's kingdom may be destroyed, and that the kingdom of grace may be advanced, ourselves and others brought into it, and kept in it, and that the kingdom of glory may be hastened. So dito kung unawain natin na yung sinabi ng Panginoon sa atin, kapag kayo'y mananalangin, ipanalangin nyo, thy kingdom come. So tinuro niya ito, isa sa mga hilingin natin sa Kanya. At ating unawain ang nilalaman ito ay na tinuturo sa ating hingin itong mga ini-explain sa Shorter Catechism na that Satan's kingdom be destroyed, that the kingdom of grace may be advanced. At dito maaaring maibilang natin yung prayer for missions or yung prayer for yung mga ministry ng madaming churches. Yun yung paraan that the kingdom of grace is advancing. At ipanalangin din natin yung mga ibang mga hindi pa nakakilala sa Kanya, that they also be brought into the kingdom and kept in it, and that the kingdom of glory, yung pagdating ng Panginoon, may be hastened. So ito ang mga maaaring maging bahagi din ng ating prayer in the worship service, congregational prayer. So, kung titignan din natin yung iba pa, halimbawa yung third petition, thy will be done. So, kung hindi tayo maglilimita lang doon sa mismong words na thy will be done, ay dinadalangin natin na ang kalooban ng Diyos sa iglesia, sa aking buhay, sa mundo ay mangyari. So pinapanalangin natin ang lahat ng mga bagay at maaring maisama natin ito sa panalangin, sa pagsamba, at sa ganoong paraan ay naipaparating na natin sa Diyos at kinikilala natin na ang Diyos ang may hawak ng lahat at siya ang ating pag-asa para sa kaayusan ng ating buhay, ng iglesia at ng buong mundo. So, anong makikita natin sa usual na mga practice ng congregational prayer sa worship? Una, it usually follows the scripture reading as a response to His revelation. So, maaari at ito ang nagbibigay ng iba-ibang laman doon sa panalangin linggo-linggo. Dahil halimbawa, nagbasa tayo ng Old Testament, tapos maaaring angkop doon yung ating mga petisyon. So halimbawa, nabasa natin sa Old Testament, pagdating natin sa Genesis 50, mabasa natin kung paano ang Diyos ay kumilos na sa pamamagitan ng mga pinuno sa Ehipto upang gabayan, upang mailigtas yung lahi ni Jacob at si Joseph. So, pag nakita natin yun, nabasa natin yun in Scripture, maaaring ang tugon natin na ipanalangin na kumilos din ng Diyos sa ating panahon ngayon, sa mga pinuno sa atin at sa mga namumuno sa iglesia, at kung paano ang kanyang soberanong pagkilos ay nakita natin sa buhay ni Joseph, ay makita din natin ngayon ang ganong klaseng pagkilos at makapangyarihang pagkilos ng Diyos. So, maaaring may maitali yung congregational prayer doon sa scripture reading, kaya ang kagawian ng marami ay yung scripture reader, siya yung mananalangin. So, ang nakita nga natin includes a comprehensive adoration, confession, thanksgiving, and supplications. So, lahat. At yung supplications includes supplication for the church especially, but also other churches and even all mankind. So, isang halimbawa, doon sa yung galing kami sa church na Grace Baptist Church sa Los Baños, at ang gawain doon ay yung scripture reader ay ina-assign sa mga men, sa iba-ibang men almost every Sunday. At sila rin yung mangunguna doon sa congregational prayer pagkatapos. At merong mga prayer points na dinadaanan bawat isa. So either ang pinakamadalas na kasama palagi yung mission at yung dadating na campus ministry na gagawin sa weekday. At minsan ililipat-lipat kung kailan ipapag-pray yung jail ministry, yung campus ministry, yung mission for the world. Minsan merong nangyari sa government, ipapanalangin yun during that time, or yung mga iba pang mga usual na prayers. So pwedeng i-cycle doon yung mga pinapanalangin, mga supplications in
relation to the scripture being read and also given the circumstances na kinakaharap ng church. So halimbawa, dumadaan yung church sa panahon na naghahanap ng bagong elder, pwedeng doon ipanalangin, o may pipiling bagong officers, isama doon sa panalangin, at marami pang iba. So, the supplication part ay for the church especially, kasi sila naman yung nagtipon at yun mainly ang pinapanalangin, pero isasama din on occasion as necessary, kung kailanman, kung sino man ang siguro pinaka-urgent at siguro yung may balita, yun yung isinasamang mga ibang churches na ipinapanalangin doon sa worship. And also, yung lahat nga, panalangin sa mundo, sa mga tagapanguna, and even mga world leaders, kahit na hindi sa sarili lang nating gobyerno, yung mga ibang nangyayari sa ibang bansa na maaaring nakakaapekto sa iglesia, sa Kristyanismo, at sa mundo in general. Yun ay dinadala rin sa panalangin during worship. Ito nga ay ordinarily by elders. Marami sa Reformed churches, lalo na sa Presbyterian, ay mas nililimit nila ito sa elders, pero sa mga Baptist ay ganun nga, may openness, kasi nga yung scripture readers, din yung nag-lead. At sa Baptists, maraming ibang men na sila yung scripture readers during the worship service. So ito ang kagawian sa worship ng Reformed bilang conclusion dito sa lesson on God's attention, our petition. So ko lang basahin itong Psalm 65, 1-2. Praise is due to you, O God, in Zion, and to you shall vows be performed. O you who hear prayer, to you shall all flesh come. Ito yung sabi sa Heidelberg Catechism, question 129. What does the word Amen mean? Amen means it is true and certain. For God has much more certainly heard my prayer than I feel in my heart that I desire these things of Him. So, ayun ang prayer, at kung nakita nyo yung kagawian sa Reformed churches, kung meron tayo nakikitang mga prinsipyo na makakapagpabuti ng ating ginagawa sa ating sariling pagsamba, ay maaari natin itong pag-aralan pa. Meron pang katanungan. Brother, ay yung tanong ko, kasi di ba yung elements of worship, nandun na nga yung preaching, reading, sacraments, yung baptism, yung Lord's Supper, saka prayer. Ito in the context of the church. Paano yung mga nagpa-perform din ng mga ganito outside the church, pero professing Christians, like say mga para-churches, yun, yung mga nag-outreach pero hindi pa naman talaga church, and also yung mga nagsasabing sila Kristiyano but they do not belong to any local church. And yet, nagpa-perform sila nito, paano masasabing they are in worship pa rin, in essence? Okay, so merong mga parts ng worship that can't be done outside the church. Pero marami doon, halimbawa yung prayer at yung reading of the word, ay maaari naman gawin outside. Yung sacraments particularly, ay ginagawa ng isang church gathered, at hindi nakaka-capture yung mismong essence of the sacraments, ang pagkakaroon ng Lord's Supper, hindi nakagather yung church. So, hindi ito nagagawa sa sariling bahay at sariling pasya, na habang pagkatas nating mag-devotion, family devotion, pero mag-Lord's Supper din tayo. Hindi yun ginagawa. Dahil ang ibig sabihin ng Lord's Supper ay nakatali doon sa iglesia, so hindi valid na gawin yun. At ganun din, may pagkakaiba na in our private devotions, iba yung may pangangaral, kasi yun ay may recognition of the church, at ito ay may celebration of the church together as it is being preached. Ito ay
tinatanggap with faith. So iba yun doon sa ikaw ay pwede naman, at ito ay sinasabi mismo din sa ating confession. So yung binasa nyo po ay galing sa paragraph 3 at 5 ng chapter 22 ng ating confession. Meron sinasabi sa paragraph 6, neither prayer nor any other part of religious worship is now under the gospel tied unto or made more acceptable by any place in which it is performed, or towards which it is directed. But God is to be worshipped everywhere in spirit and in truth, as in private families daily, and in secret each one by himself. So more solemnly in the public assemblies, which are not carelessly nor willfully to be neglected or forsaken, when God by His word or providence calls thereunto. So sa pananaw din naman natin ay nakikilala natin na mayroong pagsamba na tamang gawin outside of the gathered church. Hindi mali na magkaroon ng prayer, pero iba yun, mayroong something very different about a public assembly ng iglesia. So yung scripture, siyempre ay it is to be read, it is to be inquired into, search. So iniuutos sa atin yun in that way, yung search the scriptures or meditate upon it. So hindi mali na gawin yun as part of our private worship, at yung pananalangin ay ganoon din. Pero hindi tayo nagdadaos ng sarili-sarili nating worship service sa ating mga sariling tahanan. Ibang-iba yung gathered church, may covenant yun, at yun yung may pangako ng Diyos na yun yung kanyang may special na blessing as a means of grace. Kuya E, while we are praying for our petitions and supplication, how important also that we are also praying for His will be done. Lahat po ng prayer ay may ganong attitude behind. So, prayer by definition, shorter catechism ba yun? Hindi natuloy ako sure. Alam ko, prayer ay pag may tanong na ganon, nakalimutan ko saan, what is prayer? At ang sagot is the offering of our desires to God. So, yun yung definition ng prayer, na idalin sa Kanya kung ano ang ating mga hiling. Pero sa likod noon, when every time we pray and we present our prayers to Him, ay for it to be acceptable, meron tayong humble deference to His will. So, not my will but yours be done. So, ganun. Sa shorter catechism yun binanggit. Yung what is prayer, it is the offering of our desires to God. Ayun, yung lagi naman na alam natin na ang kalooban ng Diyos ang mas mabuti kaysa sa anumang ating hinihiling. At yung sabi nga sa Ephesians 3 ay siya'y nagkakaloob sa atin ng higit pa sa kahit anong kaya nating maisip. So, kaya tayo ay may deference to His will even as we present our desires to Him. Yun nga, yung ating pagtawag sa Kanya and our presenting of our desires to Him is an act of worship na ilapit sa Kanya ang lahat ng kagustuhan natin, at kasama din doon yung attitude na Thy will be done. Ay na-mention mo kanina na yung sa prayer ay possibly na meron lang cycle, no, yung mga pinagpipray, like yung sa nation, yung sa mga mission, and yun yung mga yon ay about sa church, yan ay yun yung mga pinagpipray tuwing araw ng prayer meeting natin. So does it imply na yung mga yan ay posible nang gawin sa araw ng Panginoon at mawawala na yung ating weekly prayer meeting? Meaning yung weekday na prayer meeting. Well, yung na magawa siya sa prayer meeting, ay nagbibigay ng opportunity for everyone to participate in the prayer na nandun sa gathering ng worship. And also, it gives place to prayer
na minsan nga na parang nami-miscommunicate about prayer kapag doon sa na para bang yung worship, ang worship ay tungkol sa word, sa preaching of the word. At yun yung pagsamba. Pero sa pag-unawa nga dapat natin ng panalangin at ng pagsamba, prayer is the chief part of our thanksgiving, is a special part of natural worship that is required by God of all men. So ito ay may ganung klaseng kahalagahan, and putting it into the worship service ay maganda para sa atin. Ngayon, hindi naman mali na ipanalangin pa rin outside kung ipanalangin siya sa doon sa mismong gathering. Though it does open up na pwedeng nga mangyari na yung Wednesday kung pwedeng mas mag-focus on personal prayers kung gusto niyo ituloy yung prayer meeting na hindi naman mali yun, o pwede rin na magkaroon ng iba pang madaming mini prayer meetings ng lahat ng mga tao. So mag-invite sila sa kanilang mga sections of the Philippines kung saan man sila mas nakakapagtipon, mag-invitean sila sa dinner, mag-usap about the word at mag-pray together. So at yung official na prayer meeting at pwede nga natin proper tawagin na the prayer meeting of the church na pinaka-official talaga, their gathering that we must not forsake is the prayer in the Lord's Day. So makikita nga natin yan sa yung how they devoted themselves to the prayers. Sabi sa Acts 2:42, sila'y devoted to the prayers. Sila'y mayroong ganong klaseng devotion doon sa mga panalangin. At maliban doon kapag Sabbath, makikita natin in Acts na si Paul, sabi sa Acts chapter 16, on the Sabbath we went to the river expecting that there is a house of prayer. So, yun sa kanila ang pananaw nila sa gathering or a place of prayer pala. Sa pananaw ng apostles on the Sabbath, the place is a place of prayer. Yun yung parang description of what happens in worship. So, maganda na nagkakaroon ng more prominence ang prayer. Hindi naman na ibig sabihin gusto nating matabunan yung word. Di ba? Hindi nga ganun dahil yung word is God's word to us. Mas gusto natin yung word to us kaysa yung our word to Him. Pero ganun din, mahalaga din. It is the chief part of our response to God. Kaya maganda na nabibigyan ng ganung klaseng prominence yung prayer in our worship, at magandang gawin yun through the Lord's Day. So hindi siya necessarily nag-negate ng prayer meeting, pero ngayon, nagkakaroon ng opportunity doon sa Lord's Day na magkaroon ng ganung prayer, at kung yung may prayer meeting ng Wednesday, maaaring maging mas focus ito to personal prayer time. Thank you. So 15, pwedeng last kung meron pang. Okay, kung siguro ilang comments lang. Ito nga ganitong paraan ay sa pagsasagawa ng mga ganitong elemento, maaari na una, maganda dito ay nagkakaroon ng ibang men maliban sa mga nangangaral lang na maging karoon ng bahagi doon sa worship. So naging ganun nga yung experience ko doon sa Grace Baptist Church na mayroong tagapanguna, may tagapanguna ng doon sa mismong liturgy, mayroong siya yung song leader, mayroong scripture reader na siya rin yung mananalangin, at mayroon ding yung tagapangaral. So nagiging involved yung marami doon sa panalangin. May iba na yung ginagawa pa pagkatapos ng scripture reading, may prayer, tapos yung ilang mga points, halimbawa that day is scheduled for prayer for the nation and the next week is prayer for the church, ay may i-assign sila para doon. So yung scripture reader ay magpe-pray para doon sa in relation to the scripture read, and then merong ibang naka-assign uli for the prayer for the nation. So may practice nga yung ibang churches
si Jim Renihan, yung kanyang practice ng kung paano sumubok ng mga magiging preacher or magiging elder sa church. Ang una nilang assignment na pinapagawa ay mag-lead siya ng prayer. So, isa yun sa mga magandang ano rin na nagiging bunga dito sa liturgy, na yung nagiging involved nga ang lahat, hindi lang doon sa mga tagapanguna, yung mga men may involved, kundi yung congregation ay na-engage doon sa buong worship. Kung atin ngang mas ma-appreciate yung pwede nating makuha from Reformed liturgy at mapayaman yung ating pagsamba. Okay, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita, sa inyong mga katuruan tungkol sa inyong pagsamba. Hindi nyo kami iniwan na kumapa sa dilim kung paano kang lapitan, kundi ikaw mismo ang lumapit sa amin at naghayag kung ano ang kaaya-ayang pagsamba na may alay namin sa inyo. Tulungan nyo nga kami, Panginoon, na patuloy pang maunawaan na ang inyong mga katuruan. Kung sa gayon, sa lahat ng aming pagsamba, lahat ng aming iaalay sa iyo ay yung naayon sa iyong kalooban at sa inyong salita. At samahan nyo kami sa buong araw na ito ng aming pagsamba. Patuloy niyong pagliwanagin ang inyong salita at ang inyong pahayag ng ebanghelyo at biyaya sa amin. Ang kami ay laging magpasalamat at magpuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Kapatid tayo.